about yung isang kawatan din, no, na gumamit ng credit card na hindi naman sa kanya. At meron siyang kakontsaba sa bangko. Hi everyone, Crisel Morales here. Welcome back sa ating YouTube channel. Alright, so it's another video today and this time medyo seryoso ang pag-uusapan natin. May pagka-sensitive ng konti pero I made sure that when I tackle this issue with you, talaga namang nagbigay ng permiso etong ating subscriber to share this with you because this is a very sensitive issue and this serves as a warning to all the credit card holders at hindi lang credit card holders pero sa lahat ng mga nanonood dito sa ating YouTube channel, sana matuto tayo from this video. Alright? Okay, so meron tayong query. This is a very sensitive issue. So he decided to message me na lang in Messenger. And after kaming nag-usap doon through chat, I asked permission from him kung pwede kong i-share sa inyo ang experience niya. At sabi naman niya na okay lang. But then again, of course, I have to protect him also. So hindi ko siya pangangalanan. But then again, this is, as what I've said, a very important matter na kailangan nating mapakinggan or kailangan yung mapanood. So ano ba ang tinutukoy ko? Ano ba ang experience ng ating subscriber na pangangalanan na lang nating this time is Guava. Okay? Si Guava na lang. Okay? Ano ba ang naging experience ni Guava? Okay, si Guava is may kakambal. Okay, so lalaki si Guava. At may kakambal siya na lalaki din. Okay, so kapag titignan daw sila, parang pinagbiyak na bunga na hindi mo talaga ma-identify kaagad kung ano yung pagkakaiba nila. Although sinasabi natin na kahit kambal, no one is identical. Pero kapag biglang tingin talaga, at lalo na pag sa picture, magkamukha sila. Kasi yung kakambal daw ni Guava, meron daw nunal dito sa left side ng kanyang pisngi. At ganun din si Guava. Meron din siyang nunal sa left side ng kanyang pisngi at parang pareho pa yata yung pwesto ng kanilang mga nunal. Kaya kapag tinignan mo sila on pictures, parehong-pareho. Pero the only thing is that, sabi niya, ito na yung pagkakaiba, mas payat si Guava at mas maliit yung body build. Ngayon, here comes the temptation na sinasabi ko kanina that will serve as a warning to all of us. Okay, yung kakambal ni Guava is namatay. Walang asawa yung kakambal ni Guava. Si Guava may pamilya. Dahil medyo mahirap yung buhay, yung kasing kakambal niya is nag-abroad at tawag nito, parang nakaangat ng konti sa buhay. Samantalang si Guava, naiwan dito sa Pilipinas at medyo mahirap yung kalagayan. So, nung namatay yung kanyang kakambal, he was tempted na gamitin yung kanyang credit card. So, sabi niya sa akin, Ma'am, ganito po, in-explain niya sa akin. And then, nahihirapan po kami sa buhay. Kaya po, napilitan po ako na parang sundin na lang yung mga instinct ko na gamitin yung credit card ng kapatid ko dahil sa hirap ng buhay namin. And actually, nagamit na niya one time. Pero nakonsensya siya. Kaya siya nag-chat sa akin at kinonfide niya sa akin yung kalagayan. I advised him the proper thing to do, the right thing to do. Kaya sabi ko, you have to surrender the credit card at sabihin mong namatay na yung may-ari ng credit card and never use the credit card again. Kasi kapag talagang, natsyempohan ka ng mga otoridad o kaya may nagsumbong, okay, may nakadiscover na yung credit card na yon hindi sa'yo, credit card ng kapatid mo,
mas malaking kaparusahan yung ibibigay sa'yo. So that's what I advised him. And I would like to recall yung isa sa mga situation that was tackled, I think it's ABS-CBN. They had a news about yung isang kawatan din, no, na gumamit ng credit card na hindi naman sa kanya. At meron siyang kakontsaba sa bangko. Ito, warning na din sa atin lahat, no, na pag-ingatan na rin ang ating mga credit cards. Huwag basta-basta iiwan, ipapahiram, basta-basta ilalagay sa kung saan-saan. Kailangan safety palagi ang iisipin natin. Kailangan yung ating mga credit cards nakalagay sa wallet or credit card holder. At kung babae ka, nakalagay sa bag, safe na safe. Yung mga lalaki, ganun din. Kapag credit card holder na lalaki, ilagay sa wallet. Maiging pag-ingatan natin ang ating mga credit cards because anything can happen. I'd like to show you that news na napanood ko lang. I think this is an old news pero I would just like to play it to show how talagang frightening it is. Na pwede palang mangyari yung mga ganung bagay na kung minsan hindi natin inaakala. So here it is. Panoorin nyo. Babala sa publiko, may bago daw modus na naman ang credit card o gamit po ang credit card. Pero ang siste, patay na pala ang may-ari ng ginagamit na credit card. Napapatrol, Gasabel Gas. Huli sa isang entrapment operation sa Mandaluyong City ang 35 anyos na si Imon Chris Madriaga. Nabawi sa kanya ang credit card na gamit niya sa modus. Nakapamili si Madriaga ng halos 288,000 pesos gamit ang credit card maging ang access code ng negosyanteng si Vicente Kang. Pero si Kang noon pa palang 2013 namatay. Gamit ang credit card, nakabili rin ng suspect ng isang bagong motorsiklo. Ang modus, kukuha ang suspect na impormasyon sa credit card sa pamamagitan ng kaibigan umano nito sa isang bangko. Pakilala niyon na binigay sa kanya, ito, pwede mong gamitin tong account na to. Patay naman nila, magpanggap ka na lang na ikaw tong taong to. Ginagamit niya yung pambili ng mga items. Sa ID nito, lumabas ang tunay na pangalan na may-ari na si Vicente Kang. Pero ang mukha sa suspect na si Madriaga. Nahuli ang suspect matapos ipaalam ng credit card company sa anti-cybercrime na aktibo pa ang card gayong patay na ang may-ari nito. Dapat nakikita mo na kinakaskas yun sa POS para at least sigurado ka na hindi nila kokopyahin. Kasong paglabag sa Republic Act 8484 o Access Devices Regulation Act of 1988 ang isinumpa sa piskalya laban sa suspect pero pwedeng makapagpiansa ng 20,000 piso lamang. Gasabel Gas, ABS-CBN News. Dahil sa hirap ng buhay, marami talagang mga tao ang tawag nito, nag-iisip gumawa ng mga bagay na hindi naman talaga kaaya-aya o yung mga illegal na gawain para lang mag-survive sa buhay. Siguro this is timely for me to insert the goodness of the Lord. Sometimes kapag nasa gitna tayo ng problema, we forget that we have a big God who can sustain everything that we need. So kailangan lang we have to make ourselves sensitive of the mighty works of the Lord in our lives. Kung minsan kasi ang patakaran natin sa buhay, kapag hindi mo nakita, hindi mo paniniwalaan. And dahil nga hindi mo nakikita ang Diyos, hindi ka naniniwala sa Kanya. Sometimes ganon. But I think this is a reminder to all of us that God is working behind the scenes. So kapag may mga problema po tayo, just cling unto the Lord and we have to start establishing a relationship with Him. Kasi kapag meron kang relationship with the Lord Jesus Christ, malapit ka sa Kanya, madali lang mag-ask ng favor, madali lang mag-ask ng blessings. And I believe na yung Jeremiah 29:11, let me please insert this because this is a very powerful promise of the Lord to all of us. Jeremiah 29:11 na sinasabing ang plano ng Panginoon sa atin ay maganda. Yun yung laman ng Jeremiah 29:11. For I know the perfect plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a bright future. Yun po ang malaking promise ng ating Panginoon sa atin. Try God. Okay? At doon natin mapapatunayan that
He is existing. Even if we don't see Him, He is working behind the scenes. So, yun yung kailangan natin. Amidst all those challenges and trials in life na kung minsan naiisip nating mag-illegal, gumawa ng illegal things. So isipin natin, meron po tayong Diyos na pwedeng magbigay sa mga kailangan natin. All we have to do is just to trust the Lord, yung leading niya. Okay? Para hindi po tayo basta-basta mag-give in sa mga temptations. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, once you have done one thing that is illegal and is against the law, you can never reverse it. Kapag talagang nahuli ka, napatunayan, nagkasala ka, ikukulong ka na, nakulong ka na, you can never reverse things. Ang gagawin natin, so, kailangan mag-isip tayo 100 times, million times kung kinakailangan, para hindi ho tayo makagawa ng mga bagay na hindi tama sa mata ng tao, sa mata ng gobyerno, at sa mata ng Diyos. So there you go. Maraming salamat sa inyong lahat. I hope this is a wonderful day for all of you. And sana po you took this as a very big lesson in life na pwede niyong gamitin as a weapon din against the work of the enemy. So maraming salamat sa mga nag-subscribe lately. Thank you so much. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel. And always remember na meron tayong notification bell down there that you could tap so that you'll always be notified kapag meron tayong mga bagong videos. Maraming salamat, and despite all the trials and challenges in life, remember that life is beautiful because God is so good. Bye everyone!